7,641 islands, 82 provinces, 1,493 municipalities, and 149 cities. Yan meron ang Pilipinas. But aside from these numbers, you know that Philippines has a lot to offer when it comes to beautiful tourist destinations like Puerto Princesa Underground River, that among the 7 wonders of nature, the perfect shape of Mayong volcano in Albay, and the unique geological formation over 1,200 cone shape in province of Bohol, and the white sand beach of Boracay. And that is a huge reason why I decided to do the Philippine Loop again. To rediscover, to explore, and to reshare to all of you how beautiful the Philippines is. Use my bike, I will be travel our country again. So join me as I travel the breathtaking beauty of our country known as Pearl of the Orient, the Philippines. This is Kiko Kalakasan from Pasig City, and this is Philippine Loop. Yan, good morning guys. Nandito ako sa may 7-Eleven Sorsogon. Actually matulog na ako, pero bago ako tumuwi, magagala-gala muna ako rito. Punta ako muna ngayon ng magandang spot sa Sorsogon bago ako tumuwi ng Visayas. Probably baka bukas na lang ako tumawid. Ayun, maglalakwa siya muna. Enjoy ng aking Philippine Loop Tara Project. Tinira ko muna ang siopaw na ibinigay sa akin ni Ate Mean. Ang kaibigan ko dito sa may Sorsogon. Nagkita kasi kami sa 7-Eleven. Yan, binigyan niya ako ng siopaw. At yun na ang aking nagagahan. At nang maubos na nga siopaw, ay inumpisa ko na uling pumadyak. At dahil nga gabi na akong dumating ng Sorsogon, bumalik ako sa sentro ng Kalambayan para pasadahan ng kamera ang Kalalang Coliseum. Magsawa na ako tumambay, pumadyak na uli ako. Tapos, dumiretso ako ng bypass. At nakita ko ang malawak na karagatan ng Sorsogon, kung saan matatanaw ang bundok bulusan. Hanggang sa maisip ako muli na bumalik na ng main road. Nang maramdaman ko ng gutom pa ako, yan, naghahanap ako ng kalendarya. Kumain uli ako ng gagahan. Hindi naman kasi ako nabusog sa kinain kong siopaw. Pagbalik ko ng kalsada, hilera-hilera ng mga palayan ng aking nadaanan. Hanggang sa marating ko ang bayan ng Gubat, probinsya pa rin ng Sorsogon. Yan, good morning guys. Nandito ako ngayon sa may Gubat, Sorsogon. At pupunta ako ng Puerto Diaz. Kasi sa edad ko to, hindi pa ako nakita ng starfish. Sabi na marami ng starfish na nilikala sa may dagat, sa tabing dagat. Kaya tara, punta natin Puerto Diaz. At totoo yan, sa edad kong mahigit na 40, hindi pa ako nakakita ng starfish sa real life. Kaya nang mapanood ko sa KMJS na maraming starfish dito sa bayan ng Puerto Diaz, iyon ang naging goal ko sa pagpunta rito, ang makitaan ng starfish in real life. Nung una doubted pa ako kasi puro mga palay na dadaanan ko, parang wala namang dagat dito. Hanggang sa madaanan ko, puno na suha, nahitik sa bunga, dagdag content. Nang mapagod na ako kapadyak, nagpahinga muna ako sa isang waiting shed, natulog muna ako. At pagkagising ko, bumalik ako ng kalsada, makapalayan pa rin ang nadaanan ko. 7 kilometers pa ang pinadya ko hanggang sa marating ko ang bayan ng Puerto Diaz. Pagpasok ko ng Kalambayan, mga puno ng nipa at bakawan ng aking nadaanan. Indikasyon na may dagat talaga sa lugar. At yung simoy ng hangin, malamig na. Yung pakaramdam na malapit ka lang talaga sa dagat. At habang pumapadya ako, nakita ko tulay sa gitna ng palayan. Na to, may nakita akong tulay. Eh sabi ni Kuya, patubig daw. Ibig sabihin, kung patubig yan o irrigation, may tubig yan. At yung tangko ang tulay, nakito ang hagdanan. Irrigation nga. Oo, irrigation nga. Nga lang wala akong tubig ngayon. Siguro dahil hindi po umulan. Tama nga sila, isa itong irrigation. Yun nga lang wala pang tubig kasi hindi pa bumubuhos ang ulan. Pag batang Maynila ka talaga, inosente ka sa mga ganitong bagay. Nang marating ko ang sentro ng bayan ng Puerto Diaz, nananghalian muna ako. Tapos, badyak na naman hanggang sa parating ko na ang dagat. Nagtanong ako sa mga lokal kung meron ba talagang starfish sa lugar na to. Ang sagot nila sa tanong ko, oo, marami. Starfish Island ang tawag sa lugar. Pero kailangan mo muna sumakay ng bangka at magbayad ng 1,500 sa bangkero na masasakyan mo. Tourist spot kasi kung may touring ang lugar na yon. Hindi putyo-putyo na kapag nagpunta ka ng tabing dagat, automatic makakita ka agad ng starfish. Hindi man ako nakita ng starfish, at least nasagot na ang tanong ko. But at the end of the day, hindi pa rin ako nakita ng starfish.
Habang pumapadyak na ako sa kabilang bayan, may hirap na ako na. Hindi nagtagal, napasok ko ang bayan ng Bacon. Probinsya pa rin ng Sorsogon. Hanggang sa madaanan ko na nga ang coastline ng kanilang dagat. Habang pumapadyak ako, tinawag ako ng mga binitilyon to, binigyan ako ng pera. Pangmerienda ko raw, sabi nila, kasi na-appreciate nila nung layo ng tinakbo ko. At sa isang pagbihirang pagkakataon, nakita ko tong senaryo na to, ang kalaw na nakapatong sa ibabaw ng kalabaw. At biglang pumasok sa isip ko ang quote ni Miss Cara David, na gaano makataas ang iyong narating sa buhay, matuto kang bumaba. Dahil tayo ay nakatapak sa lupa. And totoo naman, money is the most powerful things in this world. You can buy everything but not happiness. Pwede mo siyang ipunin, but at the end of your life, hindi mo talaga siya madadala sa kabilang buhay. Sa pagpapatuloy ng aking pagpidak, nadaanan ko itong mga rock formation sa tabing dagat. Isa pala itong public resort, sa piso ang entrance. Napag-desisyonan kong puntahan ng lugar. At tinan nyo lang sa video kung gaano kalilaw ang dagat dito, para ka lang nalalamin. Kitang-kita kung anong meron sa ilalim. Balaburakay ang puti ng buhangin. Pinong-pino na parang binistay. Kung napag-aaga lang sana ang punta ko, nakaligo pa ako. Kaso hindi, alas 5 ng hapon. At yung mga rock formation na nakita ko nila habang pumapadyak ako, diving spot pala siya. Sa afternoon, nandito ako sa Paguriran Island, dito sa may Bacon, Sorsogon. And eto, may lagoon sila dito, tapos may mga rock formation. At ito yata ang daanan para sa diving spot eh. Hindi, shortcutan na pala ito. At yung mga nagiinuman. Ayun. So ito pala ang daanan going to jumping spot. Tara, akit tayo. Pag akit ko sa tuktok ng rock formation, mula sa view ang bumungad sa akin. Napakaganda. Tanaw na tanaw ang malawak na dagat. O, di ba? Win-win ka talaga sa lugar. Sa halaga 10 piso ng entrance, panalo ka na talaga. Pero ako hindi ako nagbayad. Kasi nga, Philippine Looper ako. Minsan, hindi lang natin kailangan mag-enjoy. Matutuhan rin sana natin appreciate ang ganda ng lugar. Basta natin to Pilipinas. Kaya dapat, lagi natin pinagmamalaki. Ligo kasi hapon na, alas 5 na. Kung napag-agad sana ako, wala, kailangan ko pang bumalik ng Sorsogon. Ayun. Maganda siya sa lugar na ito. Thank you nga pala sa caretaker at may-ari ng lugar na to for giving me an opportunity to visit your place. Napakaganda. Wala akong masabi. Salamat sa libreng entrance, libreng pagkain at libreng accommodation. Hanggang bumalik na ako sa pagpapadyak. Mula sa resort na pinuntahan ko, 15 kilometers pa ang pinadyak ko bago ko narating ang sentro ng bayan ng Bacon. Nang mapadaan ako sa bakery, main muna ako tinapay. At syempre kung may tinapay, may kape. 7:30 na ng gabi nang makabalik ako ng bayan ng Sorsogon. At yan ang kwento sa likod ng pang 29 days ko sa kalsada. Maraming salamat sa panood and God bless.